Hay, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Ang ganda ng ating tatalakayin ngayong umaga mga kasawi dahil sobra itong makaka-relate ang mga nanay. Nakapwa ako nanay din. Ayan, alam ko na maraming makaka-relate sa inyo pagdating sa ating mga anak. At syempre, eto na yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ano ang tatlong rason na bakit may isang babae na kayang tiisin ang anak para lang sa kanyang lalaki, mga kasawi? Alam ko na maraming makaka-relate sa topic na ito. Ang una nating rason, mga kasawi, is sariling kaligayahan ang kanyang pinili kaysa sa anak, mga kasawi. Alam nyo ba, hindi naman sa nila lahat na ganito yung mga nanay. Pero ang dami kong nakikita, mga kasawi, na sobra na nakakalungkot kasi mas inuuna nila yung mga lalaki nila or jowa or boyfriend nila. For example, mga kasawi, kapag once na nagkahiwalay ang mag-asawa, tapos nagkaroon ng ibang pamilya ang isang babae, tapos meron itong anak sa unang asawa niya. Alam niyo ba, minsan, yung anak niya na sa una is hinahayaan niya na lang siya. Wala siyang pakialam pagkos mas inuuna niya ang sarili niyang kaligayahan. Wala na siyang pakialam sa kanyang unang anak. Alam niyo ang ginagawa mo kasi is pinapabayaan niya na lang ito dahil sa sarili niyang kapakanan or kaligayahan na mas pinipili niya kaysa sa kanyang mga anak. Minsan nakakalungkot isipin kasi may mga nanay na ganito na mas inuuna yung sarili nila kaysa sa kanilang anak. Siyempre, hindi naman sa nila lahat, mga kasawi, na ganito yung mga kababaihan kasi may mga nanay din na kagaya ko na hands-on talaga sa aking mga anak dahil ayoko na masumbatan ako ng anak ko balang araw na ganito yung ginawa ko sa kanila. Kaya hanggat kaya ko na maging huwaran ako sa mga anak ko is ginagawa ko talaga yung best ko bilang nanay kasi ayoko na mapariwara yung mga anak ko. Kaya mas inuuna ko sila kaysa sa kapakanan ko, mga kasawi. At syempre, may iba din talaga na nanay na minsan iba talaga yung kautakan nila. Mas inuuna nila yung lalaki nila, iba't ibang lalaki, di ba mga kasawi? Ang sakit sa mga bata na para lang iwan nila parang basura, hinahayaan lang kung kani-kanino ibinibigay or pinapatira nila kasi mas inuuna nila yung kanilang sariling kaligayahan. Di ba? Alam ko na marami kayong makaka-relate sa topic na ito dahil marami kayong nakikitang ganito din na senaryo, mga kasawi. Ayan yung ating unang rason. Ang pangalawa natin, mga kasawi, alam ko na maraming makaka-relate dito sa pangalawa rason natin, takot sa responsibilidad. Alam mo ba, minsan talaga, ang mga nanay is mahirap naman talaga, lalo kapag ka-single mom tayo. Sobrang hirap, lalo na sa financial, kung paano sila palakihin na wala kang kasama sa buhay. Alam mo na andun talaga yon, nakaakibat talaga natin yung bilang single mom. Pero dapat mas kinakaya natin yun, mga kasawi, na kahit wala tayong asawa, wala tayong jowa, mas focus tayo sa mga anak natin para someday is maging maayos ang buhay nila. Pero syempre, hindi naman lahat na ganun yung utak ng mga ibang kananayan. Mas inuuna nila or takot sila sa responsibilidad. Kaya minsan kung mapapansin nyo, mas baliktad yung pananaw nila sa buhay. Kapag once na single mom na sila, ang ginagawa nila is mas hinahayaan nila ito nasa sa puder ng magulang nila, nasa puder ng kapatid nila, or kung saan man yan. 'Di ba? Minsan iniiwan nila, nagtatrabaho sila, given yon kasi minsan may mga nanay naman na kailangan na umalis dahil kailangan na matugunan ang gusto ng mga bata. Pero syempre may mga nanay talaga na literal na gano'n na yung ugali nila, na wala silang pakiramdam kahit ano ang mangyari sa kanilang mga anak kasi takot sila sa responsibilidad at higit sa lahat hinahayaan lang ito kung may katulong man yung nanay nila, may katulong man yung magulang or kapatid nila, isinihiyaan lang nila ito sa kanila kasi nga takot sila sa tinatawag na responsibilidad, mga kasawi. Minsan nga may mga nanay na nakikilala ako kapag kasama nila yung anak nila, pipicturean lang nila, yung parang feeling nila na sobrang blessed sila dahil may anak sila. Pagkatapos naman ng mga kasawi, kapag wala ng camera, isinahayaan na lang yung anak nila, tapos gimmick dito, gimmick doon, kahit saang lupalo pumunta, gabi-gabi, walang ano sila, hindi nila inaantala kung ano magiging sitwasyon ng mga anak nila. Bagkos ay talaga namang kung saan-saan lang sila nakakarating. Kumbaga, gimitera.
'Diba? Kumbaga takot sila sa responsibilidad, mga kasawi. Mas gusto nila na pipil nila na dalaga pa rin sila kahit na alam nila na may anak pa rin sila, mga kasawi. Yung pangalawang rason, mga kasawi. Ang pangatlo nating rason, mga kasawi, alam ko na maraming makarelate dito at daming tataas ng kilay. Ayan, mga kasawi, ang pangatlo nating rason, mga katawi, is inatupag ang lalaki kaysa sa anak. Alam nyo ba, may mga kababaihan, ayan, na talagang mahilig sa lalaki, mga kasawi. Minsan nga kahit na may anak sila, ayan, na talaga na andyan na umaasa sa kanila, pero mas inaatupag nila yung panlalaki nila. Kumbaga, halimbawa, for example, 1 month pa lang, meron na ibang karelasyon. After ng isang karelasyon, magbe-break sila, isa na namang karelasyon, mga kasawi. In short, mahilig talaga sa isang lalaki, mga kasawi. May mga ganun kasi na babae talaga, na parang laruan lang sa kanila yung lalaki. Yung baliwala sa kanila, yung para bang hinahayaan lang nila kahit na may mangyari sa kanila, after nun meron na naman dun sa isa, after nun meron na naman sa isa. May mga babae kasi na ganun, mga kasawi. At syempre, like kung paulit-ulit, na hindi lahat ng kababaihan ay ganito. May mga babae lang talaga na mas inaatupag ang lalaki kumpara sa kanilang anak. Travel dito, travel doon, post dito, post doon, kasama ang kanilang mga lalaki. Pero ang anak ay hindi ma-post at hinahayaan lang na pagkadungis-dungis, mga kasawi. Kasi bagkos, mas inuuna na i-mayday yung lalaki niya kumpara sa kanyang anak. Mas inuuna niyang papakainin yung lalaki niya kumpara sa kanyang anak, mga kasawi. Nakakalungkot isipin na may ganito talagang babae na kayang tiisin ang kanilang mga anak. 'Di ba? Kumpara sa kanilang lalaki. Diyos ko, mawala lang ng kibot ang isang lalaki, hahanapin na kaagad ng kanyang lalaki. Pero ang kanyang anak, mawala man ito na 1 oras, 2 oras, wala siyang pakialam na nasa labas na ang kanyang mga anak. Pagko, sinahayaan niya lang kasi mas inuutupag niya ang lalaki niya, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlong rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Ayan, sa mga kababaihan na kagaya ko, mga kasawi, kung kayo ay single mom, ayan, lagi nyong iisipin, ayan, na kaya dumarating ito sa buhay natin is pagsubok lang ito. Pero lagi niyong tatandaan na ang pagkakaroon ng isang anak ay blessing ito na binigay sa atin ni God. Kasi ito yung pinaka number 1 na blessing sa atin kapag ka nagkaroon tayo ng isang supling. So, kailangan kapag nagkaroon ka ng supling is mahalin mo ito kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo o mas higit pa. Kasi nga, minsan lang ito dumating sa atin yung blessing na ito. Kaya pagkaingatan nyo ang mga anak ninyo, mga kasawi. At higit sa lahat, minsan pwede naman kayo mag-love life, walang problema doon, mga kasawi. Kasi syempre tao lang tayo na nagmamahal din tayo. Pero lagi nyong iisipin na dapat meron itong hangganan, meron itong level. Mas priority natin yung mga anak natin. Unang-una yung mga kinabukasan nila, alagaan natin ng mabuti at higit sa lahat, i-secured natin sila. Kasi nga, bata pa sila, kailangan nila ng pag-aaruga ng nanay. So, syempre, kapag once naman na malaki yung mga anak natin, nasa tamang edad na sila, ayan, may sarili na silang pamilya at single ka pa, pwede ka naman siguro magmahal muli kung gugustuhin mo at meron pang magmamahal sa'yo. So, pero kapag maliit pa yung mga anak ninyo, much better na wag muna kasi para mas focus kayo sa mga anak ninyo. Syempre, hindi ko naman ginajudge ang mga single mom na kagaya ko, mga kasawi. Pero syempre, lagi niyong isipin yung kapakanan ninyo ng mga anak ninyo. Minsan, kahit na meron tayong kaligayahan, mas maganda na i-focus natin ito sa mga anak natin. Yung mas masaya yung bonding natin sa mga anak natin kahit na without na wala tayong lalaki sa buhay. Kasi nga, mas masarap yung pakiramdam na balang araw kapag naging successful sila, sasabihin nila sa atin, thank you mommy, thank you nay, thank you. Kasi po, hindi nyo kami pinabayaan, naging ulirang anak
ina kayo para sa akin, sa aming magkakapatid. Maraming salamat kasi may nanay kami na kagaya mo. Wala na kaming may hiling pa. Diba ang sarap sa pakiramdam nun, kaysa naman sumbatan ka ng anak mo balang araw na wala kang kwentang nanay. Noong mga bata kami, hinayaan mo kami, pinabayaan mo kami, tapos ngayong matanda ka na magpaparamdam ka sa amin, magpapaalaga ka. Diba ang sakit sa pakiramdam na susumbatan ka ng anak mo balang araw na ganito yung senaryo, mga kasawi. Kaya kung ayaw mo sumbatan, mas mabuting, mas piliin mo maging responsibilidad na nanay. Mas piliin mong alagaan mo ang iyong mga anak, kasi mga anak mo, yan ang mga kasama mo panghabang buhay. Kasi ang lalaki na andyan lang yan. Hindi mo yan makasama hanggang sa pagtanda mo. Syempre, hindi naman sa nila lahat. Minsan naman, may mga seryoso naman na mga kalalakihan pagdating sa single mom, mga kasawi. So, yan lang yung aking advice sa topic nito. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta ninyo sa inyong advisor. At maraming salamat po sa walang sawang pag-share, pagko-comment at pagre-react. Sobrang malaking tulong po yun sa akin, mga kasawi. At syempre, sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa topic ko araw-araw. Maraming salamat, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.